Pabilis ng pabilis ang araw, hanggang sa hindi ko namamalaya na mahigit 2 buwan na pala akong nakatira sa bahay ni Mateo bilang asawa niya. At ngayon hindi ko maintindihan kung bakit laging masama ang pakiramdam ko. Piling ko lagi akong pagod, kahit na hindi naman ako kumikilo sa pamamahay na ito. Hindi ko naman magawang sabihin kay Manang Delia at kay Mateo na masama ang pakiramdam ko. 1 linggo nang masama ang pakiramdam ko at may time na hindi ko gustong mga kinakain ko kahit na bagong luto naman ang inihahain ni Manang sa akin. Oh, bakit parang namumutla ka? Okay ka lang ba ate? Nag-aalalang tanong ni Riri nang makalapit sa akin. Nandito ako sa balkonahe para makasagap ng sariwang hangin dahil parang mauubusan ako ng hininga kung hindi ako makalanghap ng hangin. Anong ginagawa mo rito, Riri? Tapos ka na bang mamalengke? Imbis na sagutin ko ang tanong niya, ay ako ang nagtanong sa kanya. Kakatapos ko lang ate, pinuntahan nga kita sa kwarto niyo ni Kuya Mateo pero wala ka doon. Kaya naisipan kong pumunta dito sa balkonahe para tingnan kung nandito ka. Hindi naman ako nagkamali dahil nandito ka nga. Pero ate, don't change the topic po. Kamot batok na saad niya. Ikaw talaga, Riri. Masama nga ang pakiramdam ko at 2 buwan ko na itong dinaramdam. Saad ko, kaagad naman niya akong dinaluhan at sinuri ang noo. Hala ate, wala ka naman lagnat or something. Hala, napatigil si Riri sa pagsasalita at napahawak siya sa kanyang baba na animoy alam na kung bakit masama ang pakiramdam ko. Riri, taka kong tanong. Ate, dinatnan ka na po ba? Nanlaki ang mata ko nang may maalala. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Pero hindi ko naman pinansin yun dahil natural lang naman sa babae ang hindi datnan. Pero may nangyari sa amin ni Mateo. Hindi kaya buntis ako? Pero 1 beses pa lang naman kami nagniik. Imposible naman na may mabuo ka agad. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na napatukod sa bilog na lamesa dito sa balkonahe. Bigla akong kinabahan sa naiisip ko. Nahihilo ka ba ate? Gusto mo daling kita sa kwarto mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Riri na nakaalalay sa gilid ko. Hindi na, Riri. Pero hindi pa ako nadadat ng 2 buwan nang nakakalipas. Wala sa sariling bigkas ko, pero natural lang naman ata na hindi ako datnan. Ano ka ba ate? Isipin mo ate, hindi ka dinadatnan for 2 months at may asawa ka ate. Imposible naman na wala pang nangyayari sa inyo ni Kuya Mateo. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa sinabi ni Riri. Oo nga naman. May asawa akong tao, pero sa papel lang naman kami mag-asawa. Pero kahit sa papel lang kami mag-asawa, may nangyari na sa aming dalawa. Kung hindi ako nagkakamali ate, pregi ka. Para sigurado, mag-pregnancy test ka para naman hindi tayo nangangapa sa dilim. Suggestion nito, kaagad akong umiling. Hindi na kailangan yan, Riri. Panigurado naman na hindi ako buntis. Ate naman, ano ka baog? Sa ganda mong yan, baog ka? Dismayadong tanong ni Riri. Kaagad naman akong natawa. Wala naman sa lahi namin ng baog. Ang akin lang naman, paano ako mabubuntis kung 1 beses pa lang may nangyari sa amin? Mahinang saad ko. Nagitla ako nang magsalita si Riri ng pagkalakas-lakas. What? 1 beses pa lang kayo nagtukaan? Ang hina mo naman ate. Riri naman, ang bunganga mo masyadong bulgar. Napailing ako dahil sa inasta nito. Mas matanda ako sa kanya ng 3 taon at kung umastay parang siyang mas matanda sa akin. Napapisay naman siya. Pasensya na ate, concern lang kasi ako sa'yo. Pero dahil concern ako sa'yo, ako na lang bibili ng PT sa pharmacy. At syempre libre ko dahil kapag pregi ka nga, ako dapat ang magiging ninang ng first baby niyo ni Kuya Mateo. Ay nako, mukhang hindi kita mapipigilan sa binabalak mo Riri. Basta siguradong hindi ako buntis. Final na sabi ko. Pero ang totoo kinakabahan ako dahil baka nga buntis ako. O yan ate, bumili ako ng 3 PT para sigurado. Inilahad ni Riri ang lalagyanan ng PT sa harapan ko. Saglit ko itong pinakatitigan bago kunin ang PT sa kanya. Try mo na ate, excited much na ako. Riri, kinakabahan ako. Saad ko. Huwag kang kabahan dahil positive yan ate. Try mo muna para malaman na natin ang resulta. Pagpupumilit sa akin ito. Marahan niya akong hinila papunta sa banyo nitong kwarto namin ni Mateo. Tinupad nga ni Riri ang sinabi niya. At heto ko ngayon, pinipilit niyang gamitin ko tong PT na binili niya. Hintayin kita dito ate Shaina. Sabihin mo lang sa akin kung may problema ha. Hindi na lamang ako nagsalita pa at pumasok na sa banyo.
Butil-butil ang pawis na tumutulo sa mukha ko habang hinihintay ang magiging resulta. Kaunting patak lang ang nilagay ko sa maliit na bilog nitong PT at ang sabi sa instructions na maghintay lamang ng 5 minutes bago makita ang resulta. Natulala ako sa hawak-hawak kong PT nang makita kong 2 red line ang naroroon. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang PT dahil hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Nagtry pa ako ng 2 at nadismaya ako na halos lahat ay 2 red line ang nagpapakita. Buntis ako. Sabi ko na nga ba eh. Nagulat ako nang biglang tumili si Riri mula sa likuran ko. Paano ka nakapasok dito? Gulat kong tanong sa pagkakatanda ko, inilak ko pang pintuan ng banyo kanina. May susi ako, Ate Shaina. Nakangiting saad nito. Bakit ka naman pumasok nang walang paalam? Tanong ko habang hawak-hawak ko pa rin ang PT. Kasi naman po, kanina pa ako nagtatawag sa'yo sa labas ng banyo mo. Tapos ang sakit na ng lalamunan ko kakatawag sa'yo nang maalala ko na may susi pala akong hawak. Kaya binuksan ko dahil nag-aalala ko sa'yo. Mahaba niyang litanya. Hindi ako nagsalita at muli kong tinitigan ng mga PT na hawak ko. Naramdaman ko naman na lumapit sa akin si Riri. Oh my gosh! Ninang nakaagad ako, Ate Shaina! Masayang sambit nito. Samantalang ako hindi ko malaman kung anong magiging reaksyon ko ngayon. Masaya ako, pero malungkot ako dahil sa kontrata na pinirmahan ko. Anong klaseng mukha yan? Bakit parang ako pang mas masaya? May bumabagabag ba sa'yo, Ate Shaina? Magkakasunod na tanong ang iginawad sa akin ni Riri. Ngumiti naman ako upang ipakitang masaya ako. Masaya naman ako, Riri. Hindi lang ako makapaniwala na magiging nanay na ako. Saad ko. Ganun ba yun, ate? Gusto ko na tuloy magbuntis para naman maging nanay na ako. Saad ni Riri. Bata ka pa, kaya wag ka munang mangarap ng magkaanak, Riri. Saad ko dito. Bumungis-ngis naman ito. Sa pagkakakilala ko kay Riri ay masyado siyang pilya at palabiro. Naku ate, sabi nga nila age doesn't matter, di ba? Magkaiba naman ang tinutukoy mo, Riri. Age doesn't matter para sa mga magkasintahan na malayo ang edad sa isa't isa. Pero ang gusto mo naman ay maging nanay na. Usal ko. Parehas lang yun? Maiba nga tayo, Ate Shaina. Sasabihin mo na ba kay Kuya Mateo na buntis ka? Tanong niya. Ako nang bahala magsabi. Alam mo naman ang Kuya Mateo mo. Laging late umuwi. Saad ko. Hindi ka pa nagtataka, Ate Shaina? Lagi na lang late umuwi, laging nagmamadali tuwing umaga. Tapos kanina nga lang, Ate Shaina, nakita ko siyang may kasamang babae. Mahaba nitong litanya. Hindi naman ako magugulat kung mabalitaan ko na may kasamang babae si Mateo. May girlfriend siya at nagmamahalan silang 2 ni Carmela. Ang matagal na niyang nobya. Bago ko pa napirmahan ng kontrata ay magkasintahan na talaga sila. Marami lang siguro siyang ginagawa kaya late na umuwi. Saad ko. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang buntis ako? Matutuwa kaya siya dahil magiging tatay na siya? Napangiti ako ng mapait dahil muling pumasok na naman sa isipan ko ang kontrata. Siyempre magiging masaya siya, Shaina, dahil magkakaroon na sila ng anak ni Carmela. Mateo, buntis ako. Nakayo kong sabi ko. Kararating lamang niya galing sa trabaho. Pero hindi ko alam kung nagkita ba silang 2 ni Carmela. Ang plano ko sana ay kay Carmela ko na lamang sasabihin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero may nagtulak sa akin na kay Mateo ko na lamang unang sabihin. Napatigil siya sa pagtatanggal ng kanyang necktie dahil sa biglaan kong pagsasalita. Say it again. Utos niya sa akin sa mahinang boses. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Paglilinaw ko. Ano kaya ang pakiramdam kung ang lalaking mahal mong sasabihan mo ng ganoong bagay? Na magiging tatay na siya at nabuo ang sanggol sa sinapupunan ko dahil sa pagmamahalan namin. Ngunit lahat ng nasa isip ko ay malabong mangyari. Magiging nanay na ako at sa lalaking kaharap ko ngayon. Totoo naman, hindi ka naman nagbibiro, diba? Bakit ako magbibiro, Mateo? Isa itong seryosong usapin at ngayong buntis na ako. Nabibilang ng mga araw ko dito sa poder mo. Pagkasabi ko noon ay napangiti ako ng mapait. Nabibilang naman talagang bawat araw na nandito ako ngayon sa poder niya. Kapag naisilang ko na ang sanggol, aalis na ako at hindi na magpapakita pa. Yeah, dahil yun ang nakalagay sa kontrata. But from now on, don't be stressed. Dala-dala mo ang magiging anak namin ni Carmela, kaya kailangan mong ingatan ang sarili mo.
Tumango ako upang ipaalam na alam kong bagay na yon. Nasasaktan ako dahil tinanggap ko pang kontratang ito. Natatakot ako na baka dumating ang araw na kailangan ko nang umalis. Okay, ikaw na bang bahala na magsabi kay Carmela ng tungkol dito? Tukoy ko sa pagbubuntis ko. Kung ako ang tatanungin, ayokong harapin si Carmela. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa sarili ko dahil naging tanga ako. Yes, ako nang bahala. Siguradong matutuwa si Carm kapag nalaman na magiging mommy na siya. Nakangiti nitong sambit. Bakit kasi hindi na lamang si Carmela ang magbuntis? Ano kaya ang dahilan? Okay, matutulog na ako. Tanging saad ko. Magkatabi kaming natutulog dahil hindi naman alam ni Manang ang tungkol sa kontrata. Humiga ako sa kanang bahagi ng kama upang matulog na. Tumagilid ako patalikod sa kanya upang hindi niya mapansin ang nagbabadyang luha mula sa mata ko. Kung may gusto kang kainin or something, sabihin mo lang sa akin. Kailan ka magpapacheck up sa OB-GYN? Wala naman akong gustong kainin sa ngayon. Hindi ko rin alam kung kailan ako magpapacheck up since kanina ko lang nalaman na buntis ako. Paliwanag ko. Alright, tomorrow pupunta tayo sa OB-GYN para makapagpa-check up ka. Napaharap ako sa kanya, dahil sa sinabi niya, bakit pa siya sasama? Kaya ko naman pumunta mag-isa. Ako na lang ang pupunta, may trabaho ka. Kaya ko naman na pumunta mag-isa o kaya naman isasama ko na lang si Riri. Saad ko. No, I'll come with you. Ako ang may-ari ng kumpanya kaya kahit hindi ako magtrabaho ay okay lang. This is important. Kailangan ko malaman kung anong gender ng anak ko. Hindi ko mapigilang matawa dahil sa sinabi niya. Why are you laughing, Miss Castro? Taka nitong tanong. Hindi pa natin malalaman kung anong gender ang nasa tiyan ko, Mateo. 2 months pa lang naman to at dugo pa lang naman to. I'm sorry. Excited lang naman ako. You can sleep now, Miss Castro. From now on, if you have a check-up, sasamahan kita. Final na saad nito. Tumango na lamang ako at muling tumalikod. Pumikit ako upang matulog na. Ang sarap pakinggan na may nagsasabi sa iyong matulog na at sasamahan kanya magpa-check up sa OB. Siyempre kaya lang naman niya gagawin yon para sa baby na pinagbubuntis ko. Bago pa ako lamunin ng antok, narinig kong may sinabi siya pero hindi ko narinig ng malinaw. Kung ano man ang sinabi niya, ay pakiramdam ko'y napaka-espesyal na yun para sa akin. Nagising ako nang maabutan ko pa si Mateo dito sa bahay. Talagang tinutuon niya ang sinabi niya kagabi na sasamahan niya akong magpa-check up sa OB. Nagsabi pa ito sa akin kanina na pinakancel na niya ang lahat ng meetings niya ngayong araw. Feeling ko parang espesyal ako sa kanya dahil nagpaliban pa siya sa trabaho. Tinanong ko siya kung nasabi na niya kay Carmela ang tungkol sa pinagbubuntis ko pero ang sabi niya ay sasabihin na lamang niya mamaya pagkatapos ng check-up ko. Kakarating lang namin sa OB-GYN at halos pinagtitinginan kami ng mga tao sa bawat tinadaanan namin. Sino ba naman ang hindi titingin kung ang makakasalubong mo ay isang bilyonaryong lalaki at laging nakikita sa mga billboards? Mateo David, the CEO. Hintayin mo na lang ako dito, saad ko. Nandito na kasi kami sa labas ng klinik ni Doktora at ayaw ko naman na magpasama pa sa loob. Sasama ako sa iyo, Miss Castro. Ang isang tulad ko ay hindi pwedeng naghihintay lamang dito sa labas ng klinik. Formal na sabi nito, napabuntong hininga ko bago tumango. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit ito para mabuksan. Good morning po, Doc. Nahihiyang saad ko. Nakita ko naman na nabigla ito nang makita kung sino ang kasama ko. Good morning, Mrs. Saad nito. Binalingan niya ng tingin si Mateo na prenteng nakatayo sa tabi ko. Asawa mo ba ito, Mr. David? Actually, yes. Hindi ba halata na mag-asawa kami, Miss Jade? Nagulat ako dahil mukhang magkakilala si Doktora at si Mateo. Halata kasing komportable sila sa isa't isa. Oh, I see. Masyado ka naman seryoso, Mr. David. Hindi mo naman kasi ako inimbitahan sa kasal niyong dalawa ng misis mo. Kung hindi nga lang kayo pumunta dito, hindi ko alam na may asawa ka na. Tumawa si Doktora pagkatapos niyang magsalita. Whatever, Miss Jade. Assist my wife and tell me if the baby is okay. Pagkasabi niya ng mga salitang yun ay palihim akong napangiti. Paniguradong magiging mabuting ama siya sa magiging anak namin balang araw. Okay. Sinenyasan ako ni Doktora Jade na maupo malapit sa table niya, kaya sinunod ko naman ito. Hindi ko na lamang pinansin ang matang nakatingin sa akin sa gilid ko. Ilang months nang nasa tiyan mo? Kaagad na tanong niya sa akin. Nilingon ko si Mateo na prenteng nakaupo sa gilid ko habang may hawak-hawak na brochure na hindi ko malaman kung anong nakalagay doon.
Muli kong binalingan ng tingin si Doktora. Sa tingin ko ay 2 buwan na ito, Doktora. Saad ko. Napatangu-tango naman ito. Inasikaso na ako ni Doktora Jade at chinek niya pa ang dugo ko. Kung normal lang ba? Pero wala namang nakitang kakaiba si Doktora. May mga ilang advice din siyang sinabi, pero hindi ko inaasahang sasabihin niya ang tungkol sa babae. Mr. David, since 2 months pa lang naman ang dinadala ng asawa mo, pwede pa kayong magtabi. Huwag mo lang masyadong gagalingan. Sa palagay ko, namumula na ang pisngi ko dahil sa matinding kahihiyan. Kahit alam ko naman na hindi na mangyayari yon, ay nahihiya pa rin ako sa tuwing ang pag-uusapan ay tungkol sa babae. Tumahimik ka, Jade. Saway ni Mateo sa doktor. Natawa naman si Doktora Jade sa pasaway na si Mateo. I'm just kidding. Siyempre, depende naman sa inyong dalawa yun kung araw-araw kayo. Total, tapos ko nang i-check ang misis mo. Pwede na kayong umalis. Yung vitamins mo, wag mong kalilimutan ipabili sa asawa mo, Mrs. David. Pagpapaalala nito sa akin. Nagpasalamat naman ako bago kami umalis ni Mateo. Bakit naman ganoon mo kausapin si Doktora? Tanong ko nang makalabas kami ng klinik. Pinsan ko siya. Napamaang ako dahil sa sinabi niya. Bakit hindi ko kaagad napansin ang pagkakahawig nilang dalawa? At hindi ko naman nabasa ang David sa pangalan ni Doktora Jade. Kaya pala, alam mo kung saang OB-GYN tayo pupunta. Kaya pala hindi na tayo pumila kanina. Saad ko. Masyado ka nang madaldal, Miss Castro. Let's go. Bibilhan pa kita ng vitamins mo. Usal nito. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan niya na hindi ko naman inaasahan na gagawin niya yon. Naupo ako sa katabing upuan ng driver's seat. Pumasok din naman ito sa driver's seat. Akala ko'y papaanda rin na niya ang sasakyan niya. Pero yumuko ito sa harapan ko at siya na mismong nagkabit ng seatbelt ko. Hindi naman ako nakapagsalita. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag mong kalilimutan magsuot ng seatbelt lalo na't buntis ka. Saad nito. Nakalimutan ko lang magsuot ng seatbelt. Sambit ko. Hindi naman ako nagsalita pa at pinaandar na niyang makina ng kotse niya at nilisan namin ang klinik. Bago kami bumalik ng bahay ay dumaan muna kami sa pharmacy para bumili ng vitamins ko. At pagkatapos naman namin sa pharmacy ay dumaan kami sa bilihan ng mga sariwang prutas sa palengke. Kung sa Pure Gold pa kami bibili, hindi kami makakabili ng sariwang prutas. Nang makauwi kami sa bahay ay kaagad niyang dinala sa kusina ang mga prutas na pinamili namin. Tig-iisang supot ng mansanas, orange, mangga, dalanda ng mga pinamili niya. Sa totoo lang hinaninibago ako kay Mateo. Ganito pala mag-alagang isang David. Nagpaalam ako sa kanya na pupunta lamang ako sa garden para magpalipas oras. Ang sarap pagmasdan ng mga bulaklak dito sa garden ni Mateo. Nakakatanggal pagod sa tuwing nakikita kong mga iba't ibang klase ng mga halaman. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, mahilig siya sa mga halaman. Hindi niya nakakalimutan na magdilig ng mga halaman sa tuwing papasok siya sa trabaho. Tanda-tanda ko pang laging sinasabi sa amin ni Papa. Ang mga halaman ay nagpapakulay sa paligid. Kung hindi mo aalagaan at didiligan, ay hindi ito magkakaroon ng buhay at hindi natin masisilayan ang ganda ng kapaligiran. Tulad ng 2 taong nagmamahalan, kung hindi iingatan ng pag-iibigan, ay hindi magpapatuloy ang masayang pagsasama ng 2 tao. Nakakamiss ang mga sandaling kumpleto pa kami. Nais kong makasamang muli si Papa at sabihin na magkakaapo na siya. Ngunit mas okay na rin siguro na hindi niya naabutan ang sitwasyon kong to. Namimiss ko ng mga kapatid ko at si Mama. Pati si Letty ay hindi ko man lang matawagan. Hindi ko man lang siya mapasalamatan ng personal dahil sa ginawa niyang pag-aasikaso kay Mama. Baka nga magulat na lamang sila at makita nila akong lobo na ang tiyan. Natatawa na lamang ako sa tuwing pumapasok sa isipan kong mga bagay na yon. Hey! Napalingon ako sa likuran ko nang marinig kong boses ni Mateo. May bitbit itong mangkok na may lamang mansanas na binalatan na at hiwa-hiwa na. Eat this. Siguraduhin mong mabubusog ka pati ang baby dyan. Tukoy niya sa tiyan ko. Paano mabubusog ang nasa tiyan ko kung dugo pa lang naman to? Ako lang naman ang mabubusog. Biro ko. Whatever, Miss Castro. Ubusin mo to dahil aalis ako. Huwag ka rin magpapagod. Paalala pa nito. Tumangulang naman ako sa kinuhang mangkok na hawak niya. Salamat. Saad ko.